Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wa risalat. So tatalakay na natin yung yung paniniwala sa mga kasulatan. At sinimulan na natin talakayin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga risalat na pangkalahatan at special. Special, ibig sabihin para lang sa isang grupo ng mga tao sa isang panahon. Ito yung kalagayan ng naunang mga propeta. Samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kalagayan niya, pangkalahatan na. Pinadala siya para sa mga tao at engkanto, sa lahat ng lahi ng mga tao, sa lahat ng panahon pagkatapos niya, hanggang sa dulo ng panahon. Wala nang darating na propeta pagkatapos niya. Singkarugtong ng tinalakay ni Sheikh rahimahullah, hatta idha arada an yaktima risalatahu ilal bashari arsala ilan nasi kafatan rasulan khataman nabiyyin birisalati lil insan la li majmu'atin minal insi fi bi'atin khasa fi zamanin khas fi durufin khasa. So doon sa mga naunang mga propeta, lahat-lahat sila mula kay Adan hanggang kay kay Isa alayhis salam. Lahat sila special lang yung mensahe nila, para lang sa lugar nila, para sa panahon nila, para sa mga kababayan nila. Kahit nga si Nuh alayhis salam. Si Nuh alayhis salam. Kahit si Ibrahim alayhis salam. Kahit si Ibrahim alayhis salam, nagdao siya sa iba't ibang lugar, di ba? Nagdao siya sa Iraq, nagdao sa Palestine, nagdao sa Egypt. Si Yusuf alayhis salam, nagdao din sa Egypt. O si Musa alayhis salam, nagdao din sa Egypt. Di ba? Ang da'wa ni Musa alayhis salam, actually, pati sina Paraon, pinagmumuslim niya, kumbaga. Kaya nga may kamag-anak si Paraon na nagmuslim, di ba? Yung sekreto lang na nagmuslim. So yung da'wa niya, hindi lang para sa mga Hudyo, kumbaga si Musa alayhis salam. Pati yung mga sumakop sa kanila. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi na sila nakarating pa sa iba pang mga lugar. Hindi na sila nakarating sa iba pang mga lugar. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga sabi, nang ninais ni Allah, natuldukan na, kumbaga, ang kanyang mensahe para sa sangkatauhan, ipinadala niya sa lahat ng tao, para sa lahat ng tao, ang isang sugo na magiging kahuli-hulihang propeta, dala-dala ang mensahe na para sa sangkatauhan. Sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at ang Sunnah, para sa lahat. Para sa lahat. Hindi lang ito para sa mga Arabo. Ngayon, kaya doon sa, kung naalala ninyo doon sa binabasa natin sa Quran, yung mga Hudyo, di ba, kinikilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na propeta, pero para lang sa mga Arabo. Para lang sa mga Arabo. Kinikilala nila. Kaya nga kung mapapansin niyo, kung naalala niyo sa Omar series, may mga Hudyo talaga na naging matapat din. Naging tapat din sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa doon sa Uhud, yung si Mukhayrik, kung naalala niyo doon sa Omar series, mayroong maliit na lalaki. Tapos kausap niya yung mga Hudyo. Ayaw kasi sumama ng mga Hudyo kasi sabat daw. Sabi niya, hindi, walang sabat para sa inyo. Kumbaga, marami na kayo nauna pang mas malaking sinuway. Tapos itong sabat ayaw niyo suwayin. Kasi namimili lang sila ng tutuparin nila. Namimili lang. Yun yung si Mukhayrik. Namatay siya doon sa Uhud kasama ng mga Muslim. Pero hindi siya Muslim. Hudyo siya. At hindi siya nag-Muslim kahit kailan. Actually, si Mukhayrik, nag-donate pa nga siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng lupa. At ang lupa na yung naging wakaf. Kaya yun ay magiging batayan din na pwede tayong tumanggap ng donation na mula sa hindi Muslim para sa kapakanan ng mga Muslim. Di ba? Si Chabit, halimbawa, di ba, napabalita at iba pang mga dinodelete na lupa galing sa kuffar. Pwede tanggapin. Pwede tanggapin, inshallah. Basta alam natin na walang kondisyon yun. Kumbaga malinis yung kontrata. Walang malisya o namang kapalit na nakakasama sa mga Muslim. Tapos doon sa Omar series, yung kausap na yun ni Mukhayrik,
Yung isa sa kanila, yung laging nakaitim, yun na si Huyay bin Akhtab, yung pinuno ng mga Hudyo. Yung pinuno ng mga Hudyo. Kalaunan doon sa, ano nga, di ba, doon sa Ghazwatul Khandaq, kabilang siya doon sa mga nakipagsabwatan sa Quraysh. At yun nga, pagkatapos ng Khandaq, sinalakay ng mga Muslim yung Qurayda, yung lugar nila. At kasama siya sa mga pinatawan ng parusang kamatayan. Yun si Huyay. Si Huyay, yung tatay naman nung isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Safiya. Si Safiya bint Huyay. Pero nag-Muslim yun, si Safiya. Nag-Muslim yun. So, kilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At, pero yun nga lang, yung mga Hudyo, iba yung pag-unawa nila eh. Katulad ng panong yung mga propetang dumating sa kanila, para lang sa kanila, iniisip nila, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lang talaga sa mga Arabo. Pero hindi, para siya sa lahat ng tao. Para siya sa lahat ng tao. Ipinadala siya, hindi para sa isang grupo lang ng mga tao, sa isang lugar lamang ng mga tao, o sa isang panahon, o sa isang kalagayan. Ang kanyang risala daw, risalatuhu o risalatun, daladala niya yung risalatun tukhatibu al-insan. Daladala niya yung risala o mensahe na nakikipag-usap, nangungusap, nangangaral sa kabuuan ng sangkatauhan. Lahat-lahat. At iba't ibang lahi. Yung palagi ko nababanggit. Kumbaga, kamangha-manghanga na nangyari ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinili ni Allah na magiging huling propeta. Kasi pagkatapos ng panahon niya, naging mabilis na yung pagkalat ng impormasyon eh. Kasi nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan natin mabilis nang umusad din yung teknolohiya. Mabilis nang umusad ang teknolohiya. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, bagaman wala pa wala pang mga makinarya noon, di ba? Wala pang masyadong mga makina. Pero na-organize na nila kung paano makakapagpadala ng balita ng mabilisan. Yung serye ng mga nangangabayo. Tapos, hanggang sa naimbento na yung pag-iimprenta. Naimbento na yung papel. Nauna pang naimbento pala yung papel. Naimbento yung pag-iimprenta. Naimbento yung mga barko na naglalayag ng malayo. Malayo talaga ang mararating ng mensahe ng kahuli-hulihang propeta na ito. Maraming mapararatingan ng mensahe. Min wara'id dhuruf wal bi'at wal azmina. So itong na ito, mensahe, kumbaga nilalaktawan nito ang mga limitasyon ng iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga panahon o iba't ibang mga pagkakataon ng mga tao. Liannaha tukhatibu fatratal insan allati la tatabaddal. Dahil ang mensahe nito, ang kinakausap nito kumbaga yung naturalesa ng tao, yung natural na katangian ng tao na hindi nagbabago. Ng katangian ng tao unang-una, binigyan nito ni Allah ng pag-iisip. Binigyan nito ni Allah ng pag-iisip. Kaya maraming mga aya sa Quran nagtatapos sa sa mga sinasabi ni Allah, di ba? La'allakum tatafakkarun o la'allakum ta'qilun, upang kayo nawa ay mag-isip, upang kayo nawa ay magmuni-muni. Laayatin liulil albab, mga tanda para sa mga may bukas na pag-iisip at iba't iba pang katulad nito. Ang kinakausap ng Quran, yung talino ng tao. Kumbaga kung yung tao nagbabasa ng Quran, tapos pagmumuni-munihan niya yung binabasa niya, marami siyang mapagtatanto, marami siyang marirealize. So ganito yung mensahe ng Quran. Kaya ngayon Quran, kung titingnan natin, pinipintasan nila yung Quran eh. Kasi bakit daw yung Quran parang magulo? Di ba? Yung Bakara, halo-halo yung laman. Tapos mamaya, doon sa ibang sura, nabanggit na naman doon si Musa alayhis salam. Tapos may iba na naman. Tapos sa ibang sura na naman mababanggit si Musa alayhis salam. Pinipintasan nila yun. Bakit daw hindi ito katulad ng Biblia na organized? May mga chapter na malilinaw. Lalong-lalo na yung Old Testament. Chronological yung Old Testament, di ba? Mula sa Genesis
Inilikha ni Allah yung mula sa umpisa, di ba? Sinabi daw ni Allah magkaroon ng liwanag. Yun yung sa Genesis, di ba? Tapos sunod-sunod na yun. Si Adan, tapos Satanas, pinalaya sila sa paraiso, at iba pa. In Quran daw hindi ganun. Ngayon naman, hindi kasi history book ang Quran eh. So bakit nila Bakit nila ikukumpara sa ganoon? Na dapat chronological ang pagkaka-arrange ng Quran. Hindi kailangan. Kasi ang Quran nga, nangungusap ito sa tao. Hindi ito aklat ng ng kasaysayan eh. Ang dala ng Quran aral. Sa inyo isang dahilan. At pangalawa, bakit yung Quran hindi katulad ng Bible, lalong-lalo na Old Testament? Kasi nangyari naman talaga sa Bible, pinakialaman ng tao eh. Maaring yung pinahayag ni Allah, hindi naman ganun. Diba? Tapos in-arrange lang nila. Sila ang nakialam. Walang problema sa composition ng Quran. Ang problema sa tao, pakialamero. O mas marunong pa sa Panginoon na nagpadala o nagpahayag ng Quran na ito. So kinakausap ng Quran yung katangian ng tao na hindi nagbabago, la tatabaddal, wala tatahawar, kumbaga hindi nagpapalit-palit. Wala yanaluha at tagyir. Kumbaga hindi ito basta-bastang magbabago. Ang tao ay nananatiling nag-iisip. Ano man ang antas ng kanyang pinag-aralan, nag-iisip ang tao. O pwede rin na hindi naman siya talaga nag-iisip. Ganun. Kumbaga basta yun yung katangian ng tao, nag-iisip. Maaaring ginagamit yung isip niya, maaaring hindi niya ginagamit yung isip niya. Kaya nga, makikita natin, merong mga tao, mababa ang pinag-aralan pero naiintindihan nila ang Islam. At meron naman tao, mataas ang pinag-aralan pero hindi nila naiintindihan ang Islam. Kaya nga, matatawa kayo sa ibang pagkakataon na magtataka talaga tayo. May mga tao, ang tataas ang pinag-aralan, mga engineer, mga scientist, mga doktor. Pero sa dulo ng araw, pagkatapos sila magtrabaho, doon sila sumasamba sa rebulto. So paano nilang nagagawa yun? Hindi ba sila, isipin natin, di ba? Hindi ba sila nag-iisip, matalino naman yun. Kumbaga, yun nga, hindi nila nagamit yung isip nila doon sa pagtanggap ng mensahe. Na siya namang kinakausap talaga ng mensahe. Sinabi ni Allah, fitratallahi allati fataran nasa alayha. So si Allah daw ay naglagay sa tao ng natural na katangian. La tabdila li khalqillah. Walang anumang maaring mangyayaring pagbabago sa nilikha ni Allah. So ganun talaga ang mga tao. Nag-iisip na siyang kinakausap ng Quran. Tuwinang ito ay binabasa ng tao o naririnig ng tao, pinakikinggan ng tao. Dalikad dinul qayyim. Ito ang relihiyon na matuwid. Itong relihiyon na matuwid. Napin nga natin buong ayan. Suratul Rum verse 30. May iba pa itong pala. May iba pa nabanggit dito. Tingnan natin. Ayun, so may kinalaman nga sa may kinalaman sa kaalaman. Yung mga ayan na naunang nabanggit. Sinasabi ni Allah doon sa 29, balikan natin 29. Balit taba alladina dalamu ahwaahum. So yung mga, hindi, 28 pala. Doon tayo simula sa 28 na lang. Suratul Rum, chapter 30 yun verse 28. Darabalakum mathalam min anfusikum. Si Allah ay nagbigay sa inyo ng halimbawa mula sa inyong mga sarili. So yung halimbawa na tinutukoy dito ni Allah, mga aral. Mga aral. So kabilang dito, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. So isipin ninyo, sabi ni Allah, yung mga alipin ninyo, meron ba sa kanila na nagiging katambal ninyo o karibal ninyo o kumbaga kasosyo? Na dahil dito, sila ay nagiging kapantay ninyo sa anumang ibiniyaya namin sa inyo na yaman. Pag-isipan nyo, kumbaga, sabi ni Allah,
may kinalaman pa rin ito sa tauhid. Kasi di ba, inilalagay ng mga kuffar, ng mga musyrik, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, nakatapat ni Allah. Iniangat nila, di ba? Ngayon, mag-isip kayong mga tao. Kung sa inyo gawin yan, kumbaga sabi ni Allah, kung sa inyo gagawin yan, yung alipin ninyo, gagawin katapat ninyo. Tapos yung mga alipin nyo, magkakaroon ng bahagi mula doon sa mga ibiniyaya sa inyo at magiging pantay kayo. Papayag ba kayo? Kumbaga sabi ni Allah, papayag ba kayo? At kung sila ay magiging kakampi ninyo, takafunahum kakifatikum anfusakum. Takafuna kakifatikum anfusakum. Kapag sila ay naging kapantay ninyo, matatakot din kayo sa kanila, sa mga alipin ninyo, katulad ng takot nila sa inyo. Katulad ng takot ng mga alipin ninyo sa inyo. Kasi mga alipin, takot naman sila sa mga amo nila talaga, di ba? Kasi pwede silang sasaktan, hindi sila pakakainin o parurusahan. Ngayon, kung pantay na kayo, matatakot na rin kayo sa kanila katulad ng takot nila sa inyo. Papayag ba kayo? So parang gano'n nila. Nangungusap nga talaga si Allah. Ito nga yung sinasabi dito na ang mensahe na pangkalahatan, nangungusap sa natural na katangian ng tao na palaging nag-iisip. Palaging nag-iisip. O papayag ba kayo na pantay kayo? Papayag ba kayo na matatakot din kayo sa alipin ninyo? Kadalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Kaya ganito namin ipinapaliwanag ang aming mga aya para sa mga tao na nag-iisip. So marami sa mga aya sa Quran ganito yung dulo. Na ang mensahe daw nito ay para sa mga nag-iisip, para sa mga nagmumuni-muni, para sa mga kumbaga naghahanap ng katotohanan at iba pa. Kaya nga sabi ni Allah, nagbigay na siya ng halimbawa. Kaya pag-isipan ninyo, papayag ba kayo? Pero ang problema, balit taba'al ladina dhalamu ahwa'ahum bigayri ilm. Kaya hindi nila yung tinanggap, yung aral na yun. Hindi nila tinanggap. Bagkus ang sinunod ng mga nagtatambal kay Allah ay ang kanilang mga pagnanasa na hindi naman umaayon sa kaalaman. Ang sinusunod lang nila yung kanilang pagnanasa. Famay yahdi man adallallah. Kaya sino pa ba ang maggagabay sa sino mang iniligaw na ni Allah? Wa ma lahum min nasirin. Na wala nang magiging tagatulong nila. Kaya sabi ni Allah, kausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung 30. Kinabanggit din dito ni Sheikh rahimahullah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Kaya kumbaga kung yung kuffar, hindi sila sumusunod sa gabay, ikaw, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iharap mo ang iyong mukha tungo sa relihiyon na nag-iisa at walang katambal. Kumbaga, huwag kang kukuha ng ano pa mang paraan ng pagsamba, paniniwala, o paraan ng pag-iisip, liban pa sa kung ano ang paraan na meron sa Islam. Na ito na nga ang fitratallahi allati fataran nasa alayha. Ang fitra na ito, yung natural na paraan na nilikha ni Allah ang mga tao na sila ay magkakaroon ng paniniwala, magkakaroon ng mga gawaing pagsamba o magkakaroon ng paraan ng pag-iisip. Ito ang ginusto ni Allah para sa mga tao. Itong ginusto ni Allah para sa mga tao. La tabdila li khalqillah. Na walang anumang nagbabago sa nilikha ni Allah. Dalika dinul qayyim. Yaon ng matuwid na relihiyon, walakin na aktharan na sila ya'lamun. Pero ang karamihan sa mga tao hindi nila nalalaman. Kumbaga, hindi nila nalalaman na ang Islam ang matuwid na relihiyon. Kasi hindi rin nila pinag-aralan o hindi rin nila tinanggap ang aral. Hindi nila tinanggap ang aral. Yun nga, karugtong doon sa 31. So sabi uli niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasama, munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin.
So sabi ni Allah, di ba, iharap mo ang iyong muka tungo sa tunay na relihiyon ng nag-iisa tulang katambal na mga nagbabalik loob kay Allah, mga natatakot sa Kanya, at kayo ay magtaguyod ng sala at huwag maging kabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Sa 32, minalladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an. Kabilang daw doon sa mga tao na hinati-hati nila yung kanilang mga relihiyon at sila ay naging iba't ibang mga Shia, sekta. Yun yung literal na kahulugan ng Shia, sekta. Kullu hizbin bima ladayhim parihun. Ang bawat isa sa mga sekta na ito ay masaya sa kung ano man ang tangan nila. Wa idha massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idha adaqahum minhu rahmatan idha fariqum minhum bi rabbihim yushrikun. So parang sabi ni Allah, huwag kayong tutulad sa mga ito, na kapag dumating sa kanila ang pinsala, nananalangin sila kay Allah, na nagbabalik loob kay Allah sa kanilang Panginoon. Pero kapag sila ay pinatikim ni Allah ng habag, ang ilan sa kanila ay nagtatambal na kay Allah. Natalakay na rin natin ito sa akida. Ito yung mga tao na umaalala lang kay Allah kapag may kailangan. Naalala lang nila si Allah kapag may kailangan. Liyakfuru bima ataynahum. Sila raw ay kumbaga nakaalala lang kay Allah pag may pangangailangan. Tapos kapag nakaligtas na sila, nakalimutan na nila si Allah. At ginagawa nila ito upang mawalan ng pananampalataya at upang hindi magpasalamat sa anumang ibinigay namin sa kanila. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Kaya ang sabi ni Allah tungkol sa kanila, magsaya lang kayo ng kaunti at malalaman ninyo. Malalaman ninyo. So ganito yung ganito yung Quran kapag binabasa mo siya. Parang siya nakikipag-usap sa'yo. Kaya nga sabi ni Dr. Bilal Phillips, natalakay niya rin yan. Bakit yung Quran palaktaw-laktaw? Ito iba'y sinasabi, tapos mamaya iba na naman. Sabi niya, ganun nga kasi yung Quran. Nakikipag-usap to sa tao. Ba't kapag nag-uusap ba yung tao, isa lang ba yung pinag-uusapan natin? Iba-iba, di ba? Ganun din yung Quran, mashallah. Kapag binabasa mo yung Quran, lalaktaw-laktaw yung mapag-uusapan at magiging paiba-iba. So ito yung mensahe ni Allah na kumbaga ang hangad nito ay makipag-usap sa mga tao. Alhamdulillah. So itutuloy pa natin itong kasi magandang talakayan na itong tungkol sa mga kasulatan. Simula rito, maintindihan na natin ang Quran lalo kung iahambing sa iba pang mga kasulatan. At may kita natin na napakamapalad nating mga Muslim na tayo ang nasyon na nagbabasa ng Quran, nagsasabuhay ng Quran, syempre nangangaral ng Quran, alhamdulillah. Hindi natin kailangan yung Bible, yun din. Hindi natin kailangan yung Bible. Yun yung nakakasama ng loob sa da'wa. Ang daming nagpapakadalubhasa sa Biblia. Samantalang itong mga usapin na ito, baka nga hindi nga sumagi sa isip nila ito Kasi hindi nga nila pinag-aaralan. Samantalang ito pa lang, ang ganda ng ipangaral to, di ba, sa kuffar. Kung nagdadawa tayo, di ba, yung kuffar. Yung ibang kuffar, pipintasan pa tayo. Yung Quran nyo, patalon-talon, palaktaw-laktaw. Walang coherence. Ganun-ganun pa yun. Hindi nga, kasi nga yung Quran, nakikipag-usap siya sa paraan ng katulad ng kung paano nakikipag-usap ang tao sa isa't isa. Kasi ang Quran, ipinahayag ni Allah sa wika na naiintindihan ng tao, na kumakausap sa isip ng tao. O ngayon, sasabihin nila, di ba? Sige, sinasabi nyo yung Bible nyo, chronological, organized. Pinakialaman nyo kasi yan Baka yung Bible nyo, ganun din nung unang panahon, di ba? Parang Quran. Pinakialaman nyo lang. Binago-bago. Katulad ng nangyayari nga sa New Testament, iba-iba yung author. Tapos dun nga sa Old Testament, kumbaga, inarrange nilang nila yun chronologically. Pero maaring ganito rin ang original na anyo ng Bible, nang una itong ipinahayag ni Allah. Yung original na Torah at Injil, alhamdulillah. So itong Quran, ito ay nangungusap sa tao, alhamdulillah. Ito ay nangungusap sa tao. Hindi ito basta-bastang libro lang na binabasa. Kumbaga ang Quran
ay salita ni Allah. At ang nilalaman ng Quran ay kung anong nais ni Allah na iparating sa mga tao. Wala itong sobra o unnecessary na mga nilalaman. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.